Hello guys! Sa video nito ngayon ay pag-uusapan natin yung tungkol sa specification ng inverter na ito at yung mga features niya. And guys, kung nakikita nyo sa screen, ano nga ba ang specs ng inverter na ito? Bagong lahat, ang pangalan ng inverter na ito ay Zamdon LS Series Toroidal Transformer Off-Grid Inverter. 48 volts, 3 kilowatt na siya. Una sa lahat, ang inverter na ito ay gumagamit ng toroidal transformer. So ano ba yung toroidal transformer? Para hindi na kayo manilito yung mga interesado sa ganitong inverter na hindi gaanong techy, ay di ko na masyadong i-explain ng mga technical term. Yan. Ang masabi ko lang, ang toroidal transformer ay isang uri ng transformer na gumagamit ng isang toroidal. Yan yung hugis donut. Yan nakikita niyo po sa screen. Ganito po yung itsura niya. Magandang may ganitong transformer dahil pwedeng gamitin dito yung low frequency features. Ano naman yung low frequency feature ng toroidal transformer o yung inverter sa tabuan? Ang kagandahan sa low frequency ay kaya ng inverter na ito na mag-handle ng biglaang pagtaas ng current or power tulad ng mga ginagamit nating appliances na may mataas na power surge. Number 1 dyan yung aircon, refrigerator, freezer, mga water pump, mga appliances na gumagamit ng makina o induction motor. Kasama na din yung mga power tools na meron makina at yung pang-welding machine. Yan, pwede yan sa mga nagwe-welding, may mga shop. Lahat yan ay kayang i-handle ng inverter na ito sa tulong ng toroidal transformer. Isa pa sa kagandahan sa inverter na ito ay 48 volts system na siya. Yan, kayang-kayang i-handle ng 48 volts yung mataas na power na mga appliances tulad nung sinabi ko na sa toroidal transformer na low frequency. Bale, match sila guys. Yung low frequency na. High voltage pa. Kaya no worries sa power source. Isa pa sa kagandahan ng inverter na ito ay meron siyang low idle consumption. Ang ibig sabihin ng low idle consumption ay kapag naka-off lahat ng load sa bahay o walang gumagamit sa inverter, ay mababa lang ang konsumo nito sa battery. Kahit anong inverter guys, meron talagang konsumo yan sa battery kahit nakapatay ang lahat ng load. Dahil nakasundi yung inverter, gumagamit din siya ng power. Pero ito guys, mababa lang. Kung nakikita nyo sa screen, ang konsumo niya ay nasa malapit sa 50 watts. Yan. Compatible na battery dito ay lithium ion, type 4, gel type at lead acid battery. Pure sine wave na rin ito. Baka nalilito kayo kung ano ba yung pure sine wave. And isa itong uri ng waveform na katulad sa mga electrical utilities tulad ng sa Meralco. Kung sa utility grid ay pure sine wave, ganito rin sa off-grid inverter. Yung output AC ay naglalabas ng pure sine wave form. Ang paggamit ng sine wave sa off-grid inverter ay mahalaga upang mapanatili ang kalidad at reliability ng kuryente na inilalabas ng inverter na maaaring maging critical sa pag-andar ng mga sensitive appliances tulad ng computers, television, refrigerators, air conditioning units, at iba pang electronics devices. Ang pagkakaroon ng pure sine wave output sa off-grid inverter ay nagbibigay ng assurance na ang connected devices ay magkakaroon ng safe, efficient, at reliable na power supply kahit na wala ang traditional na power grid. Ang pure sine wave inverter ay may kakayahang mag-match sa output frequency na kadalasang hertz ng mga appliances na konektado sa kanya. And sa pamamagitan ng tamang pag-tune at pag-adjust ng frequency ng output waveform,
maaaring mag-match ang sine wave inverter sa required frequency ng mga appliances. Ito ay mahalaga lalo na sa mga appliances o electronic devices na may specific frequency requirements para sa tamang pag-andar at pag-operate. Automatic na nag-adjust yung hertz ng inverter na ito para mag-match sa required hertz ng appliances. Meron din itong low voltage at high voltage protection. And paano ba ito guys? Sample yung battery, low-bat na sa 44 volts. Kusay na itong mag-shutdown. And safe po yung battery sa low voltage. At kapag over voltage naman, kusa na rin itong mag-off yung charging niya. Para ito sa battery guys. Yan, may setting na pwedeng i-adjust ayon sa gusto mong setting. Kaya malalaman po natin yan sa mga next video ko. At meron din itong overload protection sa AC output at input. And speaking of AC, yung AC output nito ay pwede mong i-adjust sa 220 volts AC, 230 hanggang 240. Selectable po yan. And ganun din sa frequency, meron itong 50 Hz at 60 Hz. Pero dahil nasa Pilipinas tayo, ay 60 Hz lang dapat tayo dito. Yan. Kaya din itong i-charge yung battery ng inverter kapag low bat na. May charger po ito, yung AC input. Yan. Baka isipin ninyo may AC input na yung inverter ay gagamitin ninyo kahit walang battery. Yan, gagana kahit walang battery ang inverter. Yan. Huwag po ganun guys kasi masisira ang inverter. Hindi po siya allowed na gamitin para sa ganung bagay. And next guys is kaya ng inverter na ito yung surge power ng 3 beses sa actual power inverter. So yung 3,000 watts power ng inverter ay 3 times ang makukuha nating yan. May 9,000 watts na siya. Yan, para lang ito sa surge power tulad ng mga aircon, refrigerator, washing machine at iba pang may induction motor. Huwag nyo ring iisipin na kaya pala ng load hanggang 9,000 watts na total load ng appliances ko ay 5,000 watts. Yan, hindi po ganoon, okay? Ganito po yan. Ang pagbabasihan pa rin natin yung given kilowatt ng inverter na 3 kilowatt. Yan, yung continuous na ginagamit natin yung appliances na pwedeng gamitin ay max 3 kilowatt lang. Yan, yung surge power ay para din sa mga aircon, yung mga refrigerator o freezer. Kahit anong appliances. Yan. Kapag kasi sinagad mo yung 3 kilowatt na load ng inverter ay mahihirapan na yan guys. Kapag tuloy-tuloy ang paggamit. Yan. Iinit na po yan. Kasi ang max niya ay 3 kilowatt. Yan. Tapos bigla ka pang mag-power surge. Yan. Mabibigla po yung inverter. Yung AC input pala guys ay pwede sa 170 volts AC to 275 volt AC at 55 to 65 Hz. Meron din itong built-in automatic voltage regulator. Ipinapanatili nito ang tamang voltahe ayon sa setting na nilagay sa inverter. Kung 220 volts ang setting ng inverter, manatili lang siya sa 220 volts AC. Yan. Ang max charging current naman ng inverter na ito ay 30 ampere. Pwede rin yan i-adjust. Yan. Makikita niyan sa mga next video. Yan. May LCD screen siya at pwede mo i-adjust sa mismong panel ng inverter. Hindi mo na kailangan pa ng mga extra gadget para mag-adjust ng setting. At ang size ng inverter na ito ay 500 by 300 by 140 mm. Ayan guys, sana may natutunan kayo sa ginawa kong video na ito. At sana naintindihan ninyo yung mga pinagsasabi ko. Kung may katanungan kayo, ay comment lang sa comment section. Yan, sa next video naman ay papakita ko sa inyo kung paano mag-adjust ng setting parameter ng inverter. Yan, hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless po.